So yun po. So purihin po ang Panginoon at tunay na sarap pong umawit sa Panginoon. Alam naman natin na tunay na ang pagpupuri po sa Diyos ay hindi naman tungkol lamang doon sa papaano tayo umawit, kundi kung papaano yung puso po natin na nagbibigay ng pasasalamat, kadakilaan sa ating Diyos. So pabati na po yung katabi ng good morning. Yan, good morning po at mga may new faces tayo at tunay na ang buti po ng Diyos sapagkat sa umagang ito, sa ating pong pangwakas na sa pangwakas po natin na pag-aaral patungkol doon sa ating tema ngayong September, na Lord, prepare us, na nawa po, tunay na ang bawat sa inyo ay naging handa. Pakitanong po sa inyong sarili, handa ka na ba? Yan, handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo na harapin ang mga susunod na kabanata sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay dito sa ating simbahan? Bagamat alam natin na tayo po ay patuloy pa rin nananalangin ng isang permanenteng lugar kung saan doon tayo po ay makakapanalangin, makakapagpuri ng malaya. Hindi na tayo magbubuhat ng gamit. Diba? So ngayon po ay ating topic ngayong pong Sunday ay pakibasa nga po yung sa taas, Trust His Word. Ito yung ating topic ngayong Sunday. At ito po yung panghuli nating topic na pag-aaralan ngayong pong September. So yun po. So ngayon po ang ating pamagat ng ating pag-aaralan ay Hold on to the Word of God, a reflection to the wisdom of Agur. Mamaya po, sasabihin ko kung sino si Agur. So ang ating pong talata ay manggagaling po sa Proverbs chapter 30 verses 1 to 6. Okay po? So kindly open your Bible kung may mga dalala po tayo or sa phone. Kung wala pong physical Bible, meron tayong e-Bible. So ang ating passage po again is Proverbs chapter 30 verses 1 to 6 ang ating pag-aaralan. Okay po, sige, hinihiling ko po na tayo pong natin tumayo sandali at sabay-sabay po natin basahin ang Proverbs chapter 30 verses 1 to 6. Babasahin ko po ito sa ang salita ng Diyos translation. Sige po. Sabi po dito, ito ang mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake na taga Masa. Sinabi niya ito kina Ithiel at Ukal. Verse 2, ang pinakamangmang sa lahat ng tao, ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang iniisip ko parang hindi sa tao. Hindi ako natututo ng karunungan, at tungkol naman sa Diyos ay wala akong nalalaman. Verse 4, may tao bang nakakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay? O kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kakilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Verse 5, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita, dahil kung gagawin mo ito, sasabuhin ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Manalangin po tayo. Aming Diyos, ngayon kami pinagpapasalamat sa patuloy mong pagsama sa amin. Salamat Panginoon sapagkat sa umagang ito, sa iyong pag-aaral, patungkol po sa pagtitiwala sa iyong mga salita, ay makita po namin ng Diyos ang kagandahan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Mabuksan mo Panginoon ang puso at isipan po namin nang sa ganoon, makilala ka namin na lubusan. Makilala namin, Panginoon, kung sino ang aming Diyos at tagapagligtas ng mga buhay po namin. Samahan mo kami at bigyan ng katagumpayan. Ito po ang panalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amin at amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay po, so ang pamagat po ulit natin ay Hold on to the Word of God, so a reflection to the wisdom of Agur. So kanina po, nabasa natin sa verse 1, sabi ito, ang mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake ng Masa, ito ang sinasabi niya kina Ithiel at Ukal. So, the words of Agur, the son of Jake, Proverbs 30, ito po ay collection ng wisdom. Dito po pinapakita na hindi lang po si Solomon
ang sumulat ng Proverbs or ng Kawikaan. Di ba po? So, mapapansin po ninyo from Proverbs chapter 1 hanggang 29, makikita natin si Solomon na nagsusulat. Si Solomon po yung nagbibigay sa atin ng Kawikaan, ng Proverbs. Pero pagdating po ng chapter 30, kasi po ang Proverbs po ay collection ng mga Kawikaan. Sabihin, hindi yan nanggaling lang sa isang tao, kundi yan ay galing pa sa iba't ibang mga tao. Okay po? Dahil po alam naman po din natin, sabi po sa, okay po. So when Hezekiah gathered the additional materials for Proverbs, ito po yung makikita sa Proverbs chapter 25, verse 1, na meron po silang itinagdag na wisdom ni Agur. Okay po? Kaso po, kulang yung evidence patungkol po sa kung sino ba si Agur. Sabihin, sa buong 66 Bible, ng mga books sa Bible, sa Proverbs chapter 30 lang po natin makikita si Agur na anak ni Jackie. Sabihin, kumbaga, hindi kagaya nung genealogy ni Jesus, malinaw kung saan siya nanggaling. Diba? Sabihin, so kulang yung ebidensya kung sino si Agur. Pero nevertheless, makita natin dito hindi yung kung sino si Agur or kung sino man siya, kundi yung mensahe na pinakita niya. Okay po? So, sabi din, si Solomon po ay hindi lamang siya ang yung mayroong karunungan nung time niya. Okay po? So, Solomon wasn't the only man of wisdom in his day or afterwards. So, other men of wisdom besides Solomon are described in 1 Kings chapter 4 verse 30 to 31. Sabihin po sa 1 Kings chapter 4 verse 30 to 31, hindi lamang po si Solomon ang mayroong karunungan. Sabihin po, meron pang iba. Okay po. So hindi nga lang din siya na-mention yung iba, pero si Agur na-mention siya sa Proverbs chapter 13. Okay po. So sino naman sina Itiel at si Ukal? Kagaya pa na sinabi ko, the same way kay Agur, limited lang din po ang nalalaman. Kumbaga, kapag po tayo kasi Bible, hindi natin kailangan hanapin pa kung sino sila. Sabihin, anong benefit nun sa atin kung kilala natin sila, di ba? Hindi mo na tayo kilala, di ba? So, yun. So, kagaya na sinabi ko, hindi tayo mag-dwell doon kung sino man sila, kundi mag-dwell tayo doon sa message nila. Okay po, doon sa itinuturo nila sa atin. Pero mahalaga rin, na nalaman po natin na si Agur at si Itiel. Si Agur po, may mga ibang pag-aaral po na sinasabi nila yung Agur daw po ay ibang pangalan ni Solomon. May mga ganun silang study. And then po si Itiel at si Ukal, sinasabi nila may mga symbolism pero hindi tayo mag-dwell doon. Sabihin, kapag tahimik po si Bible patungkol sa kanila, tahimik lang din tayo. Sabihin, hindi tayo mag-speculate, hindi tayo mag-iisip kung, ano yan, ganda-ganda yan. So, hindi. So, hayaan natin ang Biblia ang labas kung sino sila. Okay po, ganun natin ginagawa ang pag-aaral po natin, di ba? So, and then po, yan. So, okay po, gagana sinabi ko kanina, we will give our full attention to the teaching of that Agur writes in chapter 30 of Proverbs. Sabihin, ano ba yung tinuturo ni Agur? Sabihin, si Agur po kasi, kagaya sinabi ko kanina, full of wisdom din siya. Sabihin, meron po tayong mapupulot sa kanya. Sabihin po, kagaya sa panahon po natin. So, sabihin na si Mama Aileen ninyo, or si Sir Aileen, sino yung mga kinikilala natin mga leader, kapitbahay natin, may mga wisdom din yan na nanggagaling sa Panginoon. Sabihin, ang kinakailangan lang natin is, i-acknowledge natin na every wisdom, every understanding comes from God. Diba po? Mahalaga po yun. Na hindi natin makita na, oy, magaling ako, matalino ako. Hindi po ganon. So, makita natin na even po si Agur, mamaya makikita natin yung verse 2 hanggang verse 6 sa pag-aaral po natin kung paano niya ipinakita kung anong meron siya. Okay po, makita natin yan. So, okay po. So, ano ba yung ating katanungan? So, what are the things we learn about His wisdom? Ano ba yung mga matutunan natin we can learn about His wisdom? Okay po. So, una, siyempre, the Word of God is beyond our capability to think or to comprehend. Sabihin po, yung wisdom din ng Diyos, yung wisdom ng Bible, o wisdom ni God, is beyond our, capability to think. Sabihin, malayong-malayo talaga. So in verse 2, we can notice how Agur
humbled himself. Okay po? He shows his limitations when it comes to understanding and wisdom. Basahin po natin. Verse 2, ito po, A1, AB mo pa sa AB. Ang Diyos ay malayo sa akin. Wala akong magawa. Verse 2, ako ay mangmang. Walang, parang mali yung kalagay doon. Verse 2 ay, sige, tama naman. Alangang maging tao, wala akong karunungan, hindi ako matalino. Babasahin ko sa ibang translation. So ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Parang gano'n, yung pinapakita. Alang wala akong maging tao. Sabihin, makita nyo yung pinapakita ni Agor. Makita natin na full of wisdom siya, di ba? Sabi natin, wisdom, yung palamang po sa ating title, makita natin na full of wisdom si Agor. Kasi nga, naisama siya dito sa Bible. Pero, paano yung pinresent yung kanyang sarili? Paano yung pinakita yung kanyang sarili? Paano yung pinakilala yung kanyang sarili? Na ano daw po, siya ay mangmang, walang karunungan. Kumbaga, ang isip daw niya ay parang hindi sa tao. So, sabi dito, comparing our understanding and wisdom to God may seem to be incomparable to the understanding and wisdom of God. Sabihin, we cannot equate our mind to the mind of God. Sabihin, hindi natin po pwedeng ipantay yung ating kaisipan sa kaisipan ng tao, ay ng Diyos. Okay po? Kasi minsan, lalo na po, kapag dumarami yung ating kaalaman tungkol sa Biblia, minsan po, naiisip natin, ay, magaling na ako, alam ko ng Bible, alam ko na kung paano sa paikot-ikot ng Biblia. Dumating din po kasi sa time, kung saan, dahil nga po nag-aaral ako, naging active sa church, naging malaki talagang ulo, yung Pastor Derwin, gano'n. Sabihin, naging malaki. At talaga mong binasi ko pa ng Diyos doon. Kasi nga po, hindi talaga natin pwedeng pagmalaki ang meron tayo. Hindi natin pwedeng pagmalaki yung ating natutunan sa Biblia o nabasa natin sa Biblia. Kasi bakit po? Even po yung ating kaisipan, hindi natin pwedeng ipantay sa Diyos. Makita po natin yon. Nakikita po ba ninyo yun? Amen. So, sabi po sa Isaiah 55 verse 8 to 9, hindi ko na po nakilagay dyan. Sa Isaiah 55 verse 8 to 9, sabi po dito, sabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Sabihin po, talagang hindi natin ito pwedeng ipantay. So makita natin kung paano tayo kalayo sa Diyos, di ba? Talagang walang-wala tayo sa Diyos. Verse 9, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. So makita po natin yan, di ba na, talagang malayo tayo sa Diyos, hindi natin siya makapantayan. Kagaya din namin kanina, di ba? Walang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. So makita natin doon na, makita natin yung confirmation doon sa ating inawit. Makita natin doon na yung ating inaawit ay declaration kung paano tayo kababa sa Diyos. So sabihin, Lord, walang may papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya po ang naisin natin, di ba? Ano pong tanging naisin? Sa piling mo, di ba? Na, kumaga, kakatay ko yun, kakatay ko sana yun, joke lang ba? Wala nang naisin, kundi ang sa piling mo, di ba? Kumbaga, doon ka na lang, gusto ko na lang kay Lord, kasi nga, may sumama sa mga tao may talino, kasi sa tayo magmarunungan, di ba po? Sabihin, kasi mas safe na yun. Sabihin kung sa Diyos tayo lalapit, sa Diyos tayo kakapit, sa piling niya tayo ay mayroong kapayapaan. Alam po, sabihin, safe tayo. Meron tayong, kapayapaan. Meron tayong peace of mind. Meron tayong bagay na hindi kayang kuhanin ng mundo. Sabihin yung kapayapaan. Okay po? In verse 3, makikita naman po natin dito. Basahin ko po. Di ako nakapag-aral. Kaya ako ay mangmang. Walang karunungan, walang alam sa may kapal. Sa translation po na, dito po makikita ninyo, pinapakita na, even po, yung sinabi niyang hindi ako nakapag-aral, kasi nga po, actually, nung time nila, meron po kasing tinatawag na School of Prophets. So, School of Prophets, they are studying mga scriptures. Po, hindi lang po yung basta-basta na naging propeta sila, hindi po ganun. May procedure pa rin po sila.
Sabihin po, hindi lang si Lord ang, kumbaga, si God nagsalita sa akin, hindi lang po ganoon. Meron pa rin po silang pag-aaral na ginawa para sila po ay maging legitimate na propeta. Sabihin po, kasi kaya kagaya nga po ng mga lumalabas, may mga uwad na mga propeta. Sabihin, at meron din po mga tunay. Sabihin, may mga nagpapanggap at merong tunay. Sabihin, paano mga patunayan yung tunay? Siyempre makikita yan kung paano sila magbigay ng mga salita galing sa Diyos. Dito po sa translation ko sa ASND, sabi dito, hindi ako natuto ng karunungan. Sabihin, wala na siyang alam, hindi siya nakapag-aral. Siya imangmang, wala siyang alam. At tungkol naman sa Diyos ay wala akong alam. Sabi dito, walang karunungan, walang alam sa may kapal. Sabihin talagang pinapakita niya na ano? Wala siyang alam. Kumbaga talagang binaba niya maigi yung kanyang sarili. Kaya po, talagang pinapakita niya na si Agur yung tukoy natin, na talagang walang-wala. Sabihin po, makita natin, talagang si Lord, ang word ng Diyos, ay beyond, kumbaga malayo. Beyond sa kakayanan natin mag-isip. Hindi natin kayang arukin yung karunungan ng Diyos. Hindi natin kayang i-contain o limitahan ng Diyos sa kaya niyang gawin sa atin. Diyan po. In verse 4, makita niyo po na sa verse 4, sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sino ang naglagay ng hangin sa Sino ang naglagay ng hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Dito po pinapakita. Kaya kung na-try niyo na yun sa dagat, di ba? Naglagay ng tubig sa damit. Yung hirap-hirap. Yung may laro po nun, di ba? Ako na nalaro ninyo yun. May laro doon na punuan ng bote ng Coke, di ba? Tapos damit lang yung dala-dala mo. Naghirap. So pinapakita mo dito talagang gusto kong makita natin na yung question, yung rhetorical question, na sino ang nalubhasa tungkol sa kalangitan? Magbigay kayo. Sino ang makapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sino po ang naglagay ng hangganan sa kanyang... Parang isipin mo, parang walang maisip. Kung isipin mo sa time nila, kung iisipin niyo po sa time nila, mahirapan din talaga silang makaisip kung sino yung tinutukoy ni Agur. Yan po. So, makita mo natin, Agur's wisdom shows and calls the people to understand their limitations in understanding God and His creation. So, makita po natin, doon sa wisdom ni Agur, na tinatawag niya ang lahat ng tao na na unawain yung kanilang limitasyon. Saan po? Sa pagkaalam sa Diyos at sa Kanyang nalikha. Sabihin po, yes po, we can speculate. Pwede tayong mag-isip ng mga bagay na patungkol sa mga posibilidad, mga theory, sabi natin. Yes, kunyari, for example, paano ba nabuo ang langgam? Nagsiwalay sa itlog. Paano ang galing ng itlog? Nabi sa cell, sa mga ganyan. So, sa science, yes, that's true. Facts po yun sa science. Totoo naman po yun na talagang may mga cells talaga yan na buo. Pero yung the mere fact na paano talaga nagsimula, ipinakita po yan sa Biblia. Through the Word of God. Sabi po, John 1:1 or Genesis chapter 1 verse 1, po, si God po nag-create ng all things. Ano po, marami pong mga bagay na may tawag po siya na apologetics ang tawag. Kumbaga defending yung pananampalataya. Pinagtatanggol yung pananampalataya. Sa pagtatanggol po ng pananampalataya, mahalaga na mayroong katunayan. Sa katunayan, marami na pong sumusubok talaga na i-debunk or ipawalang katotohanan yung mga tungkol na kwento sa Biblia. Particular po yung mga scientists. Pero po, at the end of their lives, nire-recant po na yun. Kumbaga, binawi yung mga sinabi nila. Even Charles Darwin, sikat na evolution theory niya. At the end of, sa kanyang deathbed po niya, may mga nagpapatunay daw po na nirecant niya yun na hindi totoo yung kanyang theory.
Theory is theory. Okay po, pag sinabing theory, is theory pa rin. Kapag anong pagkatapos ng theory? Sa science ay nagiging law. Diba? Alam nyo? Sabihin, pag napatunayan, nagiging law. So, ganun po yun. Sabihin po, theory, wala pa talaga siyang basis. Diba? Wala pa talaga siyang patunayan na legitimate yung theory niya. So, theory is theory pa rin. Haka-haka pa rin. So, dito po makikita rin po natin na ito daw po ay merong prophetically na anticipation ng coming ng Messiah. Dito po sa sino siya, sino ang kanyang anak. So pinapakita daw po ni Agor dito na meron siyang nakikita sa future tungkol sa tagapagligtas. Kumbaga ito po ay referring doon sa future. Kapag sinabi po nating Messiah sa Hebrew at Christ sa Greek, ang meaning po niyan ay the Anointed One. Okay po, sabihin siya yung salvation. Okay po, Savior sa Tagalog, o tagapagligtas sa Tagalog. So yun, so in our present situation, as the New Testament revelation, si Kristo po, ang anak ng Diyos, ay nanggaling sa langit at bumaba. Sabihin po, diba, sabi doon sa Philippians, siya po ay nagkatawang tao. Sabihin po, siya galing sa langit, bumaba, para daw po tayo ay iligtas. So, nasagot na yung unang katanungan. Tama po, nakita po ninyo? Sabi dito, sino? Saan ba yan? Ito, nabasa tungkol sa kalangitan. So, pakita natin. May sagot. Sino nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Naalala nyo, pinatigil ni Jesus yung storm? Yung nasa bangka sila? So, makita ninyo kung paano sumasagot ang Biblia tungkol sa kanyang wisdom. It always referring kay Jesus Christ. Then, sinabi dito, kabalang itong siya kay David, pero hindi wala kumaga. Ito po, talagang makita natin yung power ni God, di ba po, na nagtatranscend. Even nga yung tubig na gagawa niyang wine. Marami pong mga miracles ang naisulat sa Biblia na nagpapatunay po na na totoong Diyos si Kristo. Mahalaga po kasi naman yun na ma-establish natin sa ating pong mga sarili si Kristo. Okay po, mahalaga na ma-establish natin si Kristo sa buhay po natin. So, sino siya? Sino ang kanyang anak? That's Jesus Christ. Okay po, so may mga kasagutan na rin po tayo. So, may we see that only God can give us understanding and wisdom. Ano po makita natin? Na sa kabuuan po ng Word of God, sa kabuuan po ng mga itinuro ng Biblia sa atin, nawa po makita natin na si Lord pa rin po nagkakos sa atin para maniwala. Amen. Makita po natin na si Lord pa rin ang mayroong gawa kung paano tayo nag-iisip, kung paano ka naging matalino, kung paano ka malakas, kung paano ka nakapagsalita, ang Diyos pa rin ang may gawa niyan. Minsan po kasi nagiging nagmamalaki tayo kung anong meron tayo. Alam po, hindi madali na makaharap ng mga tao na nakikita natin na nagmamalaki. O nagmamalaki sa atin. Napakahirap po. Nung mga nakarang araw, may na-meet kami. Talagang grabe. Pero si Lord na ang bahala sa kanya. Pero yun po. So, nakakatawang isipin na bagamat ganoon, papaano ang tanong na lang doon is papaano yung response natin bilang isang Kristiyano. Yes, may mga nagmamayabang sa'yo. Yes, mayroong nangaaway sa'yo. Pero ang tanong, papaano ka magre-respond doon sa ginawa niya sa'yo? Gaganti ka rin ba? Tataas din ba boses mo? Magagalit ka rin ba sa kanya? Di ba? Kung bagay pa, paano kung inaaway ka na talaga niya? Possible mga hypothetical questions. Papaano natin ipapakita yung pagiging Kristiyano? Hindi naman para hindi natin sila o kumbaga hayaan natin yung ginagawa ng kasalanan. Hindi po ganoon. Kumbaga ipagtatanggol pa rin natin. Pero, sa papaanong paraan? Pamaraan ng pagmamahal. Despite the fact na sinasaktan ka nila, ano ba sabi sa Bible? Love them. Love your enemies. Diba? Ang hirap, pastor. Ang hirap. Ang hirap naman talaga mahalin ng kaaway. Mahirap po talaga kasi meron ka ng dinaramdam sa kalooban
ang sakit na sa ulo, di ba? Nanggugulo na, bumahalin pa rin. Paano mahalin yung pastor? Kagaya po sabi ni Jesus, kung paano natin pinatawad. Ilang beses ka ba dapat magpatawad? Sabi sa Bible, sabi ni Jesus, 7 times. Paano kung paulit na? Puno na, 7 times 7. Sabi, talagang wala pong katapusan. Wala pong hangganan. Yes po, isipin na lang natin. Ako po lagi itong iniisip. Baka maliw natin, bukas wala na tayo, di ba? Isipin baka bukas wala na tayo. Papasakitan pa ba natin yung ating damdamin? Bibigyan pa ba natin ng sakit ang ulo ang ating sarili? Magdadamdam pa rin ba tayo? Kung nakikita natin na hindi natin sigurado kinabukasan, nakikita niyo ba ang kinabukasan nyo na malakas pa rin kayo? We never know. Di ba po? We never know what happened tomorrow. Kaya sa mga kabataan, kung may pagkakataon na makita ninyo sa inyong mga magulang yung pagmamahal, pakita na. Sa mga mag-asawa, ganun din. Sa mga kapitbahay ninyo, ganun din. Even po sa inyong mga kaaway. Ganun yun. Mahirap po, pero ganun po ang tinuturo ng Biblia. Sabihin po, ipakita pa rin ang pagmamahal. So makita natin po na talagang yung pag-iisip ng Diyos ay hindi natin kayang tumbasan. Minsan po, tayo ang naglilimita sa ating kaisipan at sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Nulit ko po, minsan kasi, tayo ang naglilimita sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Isip natin, hindi ko kaya. Sasabihin ko, hindi kaya ang isip ko, hindi kaya ng damdamin ko. Sabihin sino naglilimita? Tayo na. Tayo na. Tayo na po naglilimita sa ating sarili. Kulang ng tiwala sa Diyos. Sa mga pangangailangan natin. Minsan ganun tayo. Minsan, isip tayo, wala talagang pera. Hindi ka na ba magtatrabaho? Hindi ka gagawa ng paraan para kumita? Hindi mo ba ibibigay yung buong lakas para ma-provide ng pangangailangan ng pamilya mo? Sabi po, kailangan natin kagaya ng nakarang Sunday, di ba? Is to work out para, di ba po? Talagang magsumikap. Magsumikap. Kaya po, let us understand that the Word of God and the Lord, is our everything. Makita natin nung nakaraang Sunday, makita natin na si God po ang nagkokos ng lahat ng bagay. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng kakayanan para gawin yung kanyang kalooban. Sabihin po naman sabi sa Colossians chapter 3. Kaya po na ano ba yung gagawin? Kumakain man o umiinom, gawin ito para sa kadakilaan ng Diyos. Kapurihan ng Diyos. So doon po makita po natin yon. So, what are the things we can learn about this wisdom? Una, ang salita ng Diyos ay beyond our capability to think. Pangalawa po, the Word of God is our sure foundation. Makita po natin yon na sigurado ang pundasyon natin. The Word of God, as we believe, is our basis of life. Sabihin po, ang Biblia po, ang salita ng Diyos, ang ating pong pamantayan para kung paano mabuhay sa mundo. Okay po? The Bible is our guide, our manual on how to live our lives for God. Si Lord po, ang salita niya, sure foundation. Gusto kong linawin. Yung Word of God na tinutukoy po natin, not necessarily the Bible. Okay po? Hindi natin sinasabay yung Biblia. Okay po? Hindi natin bine-worship ang Biblia. Okay po? Hindi natin nilalagay sa una natin yung niyayakap natin. Ano bang niyayakap natin? Yung mensahe. Niyayakap natin kung ano yung tinuturo ng Biblia sa atin. Kung alam natin na makakatulong ang Biblia sa atin, gagamitin natin na hindi natin hihigaan, hindi natin yan ilalapit sa ulo natin. Hindi ganun. Hindi naman sa ulo ko, kuning Bible, gusto lagi sa ulo. Hindi po ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Pero kung gusto kong makita ninyo, nagamitin natin yung Biblia. Para yung mga salita ng Diyos ay pumasok sa ating puso at kaisipan. Yun po ang nagpapagaling. Okay po? Yung mensahe ang nagpapagaling sa atin.
The message itself, not the physical Bible or yung Bible. Kaya nga po sabi sa Matthew, di ba? Na ang salita ng Diyos ay hindi, ano po, mawawala. Mawala man ang mga damo o mga bulaklak, ang salita ng Diyos ay hindi mapaparami. Sabihin po, paano bang mangyari yun? Yes po, ang papel ay tumatagal ng maraming taon kapag na-preserve. Pero yung content nito, yung mensahe nito, yung epekto nito sa iyo, panghabang buhay. Amen po. Nakikita po natin yun? Okay po. So, for example, ang bahay natin ay walang pundasyon. Gaano po kaya katibay ang bahay? Matibay po ba yun? Yung walang pundasyon? Mabilis kung masandalan lang yung pader. Gumiba na kaagad kasi walang pundasyon. Ganon din po sa atin. Yung pundasyon po ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ano ba yung pundasyon natin? Yung salita ng Diyos. Yung pagkaalam natin sa salita ng Diyos. Okay po? Kaya nga po, yun po yung ating palaging sinasabi na magbasa tayo ng Biblia, pag-aralan po natin ng Biblia kasi po yung mga salita ng Diyos na tumanim sa ating puso, yan po ang magpapatibay sa atin. Okay po? Naunawaan po ninyo? So every word of God is pure. Basahin ko sa verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kandungan ng mga nananalig sa Kanya. So makita po natin na mapagkakatiwalaan po ang salita ng Diyos. Mapapanaligan, sabihin mapagkakatiwalaan. Maaasahan po natin. Dito po pinapakita yung purity ng Word of God. Ay, ulit ko po, hindi yung physical na salita, kundi yung mensahe ng Diyos. Kasi po dati naman, sa Old Testament, yung Old Testament po, hindi po agad-agad na isulat ang Old Testament. Okay po, para po sa inyong kaalaman. Ang Old Testament po, hindi agad-agad na isulat. Bakit? Dati po kasi wala pa naman ang form ng writing. Paano po nila ipapasa-pasa ang tungkol sa Diyos, yung aral tungkol sa Diyos, by oral tradition. Kung sinabi mong oral tradition, kwento. By kwento. Kanyari, ako, kukwento ko sa anak ko. Yung anak ko, kukwento sa anak niya. Ganun po na maintain yung mga aral tungkol sa Diyos. By pasa-pasa, by chismis, parang gano'n. By chismis, gano'n. Pero chismis ay maganda naman, di ba? So, ganun po, pinapasa. Dati, ito may makikita natin sa Deuteronomy. Kasi nga po, sabi doon sa Deuteronomy, na talagang palagi natin banggitin sa ating anak, umaga, sa pagtulog nila. Ilagay sa mga pader, makita niyo ba sabihin, merong significance na palaging kinukwento sa anak yung mga salita ng Diyos. So, mga ganun po yun. So, mahalaga po na makita po natin yon. And then, sabi dito, ang Word of God daw po ay tunay na, mapapanaligan, siya ang kandungan ng mga nananalig sa Kanya. Sabihin po, tayo pong mga tao, kung tayo po ay magtitiwala sa salita ng Diyos, mapangahawakan po natin ito. Naunawan po natin sabihin, ang salita ng Diyos ay tunay na mapangahawakan kung ito ay binabasa mo. Okay po? Yes po, may alam tayo sa Bible. Yes, alam natin ang Diyos. Alam natin si Jesus Christ, alam natin God, alam natin yung Bible. Pero ang tanong, alam mo ba yung nilalaman nito? Kaya nga po, ang pag-aaral po ng Biblia, hindi po yan one time, big time. Hindi lang yung course or degree. Okay po? Kahit po kami, tapos kami sa Bible school, yes, graduate kami ng Bible school. Pero, hindi namin sinasabi na, oy, alam na namin ang Bible. Hindi po gano'n. Still, tayo po kasi mga tao, ang mga tao po kasi ay laging makakalimutin. Laging nawawala sa kaisipan. Kaya mahalaga na palagi natin inuulit-ulit sa ating mga puso. Sabihin po, kapag hindi natin laging ginagawa, kaya nga po ba mahalagang mastery sa mga trabaho, sa skills, sa skill natin? For example, paano ba naging mahusay na karpentero sa karpentero? Palagi niyang ginagawa, na ma-master niya. So, the same way sa pag-aaral po ng Biblia, kung hindi natin malaging babasahin ang salita ng Diyos, makakalimutan din natin. Okay po? So, mahalaga po na mapatibay natin yung pananampalataya natin. So mahalaga po
na maging kalasag po natin. Sabi dito, sa ibang translation po ang sabi, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa sa kanyang pag-iingat. Same way, dito sabi dito, mapapanaligan. Mo ba mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos? Na anuman pong mga pagsubok na dumating sa atin, kung mayroon tayong salita ng Diyos sa puso't isipan natin, kaya po natin pagtagumpayan ang mga problema. Yes po, hindi madali ang mga problema at pagsubok na kinakaharap po ng tao. Pero po, palagi sinasabi ng Biblia na magtiwala at magtiwala at magtiwala. Yes po, minsan, akala natin dead end na yung problema. Parang dead end na yung kinakaharap nating pagsubok. Para kung wala natin maisip. Minsan po, nakiisip pa ba kayo noon? Parang wala nang sagot dun sa problema. Minsan may ganun tayo na pinagdaanan. Pero po, umasa tayo sa maaari at pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Kaya po mahalaga na sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, ay makita po natin na tunay pong masasaligan o mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Again, the Word of God can be trusted. The Bible po, ang Biblia, those words written by different authors, ang Biblia po ay hindi lamang, ang Biblia po ay mayroong iisang author, that's God. Pero po, meron po tayong mga tinatawag na mga fiscal authors, o mga taong sumulat, yan po sila ay halos mahigit 40 katao. Sabihin po, hindi lang po iisang tao ang sumulat, meron pong iisang author, Diyos po ang sumulat. Kasi po ang Diyos po ang nagbigay ng kaisipan through human language. Kasi po, hindi natin maunawa ang lengguwahe ng Diyos kung hindi ito may ipapasa sa lengguwahe ng tao. Sabihin, binigyan ng tao ng kaisipan, ng lengguwahe, ng kakainan sumulat para po yung mensahe ng Diyos ay may ibaba sa lengguwahe ng tao. Para maunawaan. Ganun po. So, kasi kung Diyos ang magpapaliwanag sa atin, hindi natin alam yun. Hindi natin maintindihan. Pero nilagay nga ng Diyos ang kanyang mensahe sa puso at isip ng tao para po may isulat na ito at may bahagi. Okay po? So Jesus Christ, again, ito po, palagi ko sinasabi, si Kristo po ang nag-fulfill ng every word that is given by God to the prophets and mga apostles po. He is the completer of the Old Testament. Nunod ko po, kasi po sabi sa Matthew 5:17, may mga Bible po, Matthew 5:17, sabi ni Jesus, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses at ang mga isinulat ng mga propeta. Sabi ni Jesus, naparito ako upang tuparin ang mga ito. So malinaw po, nasabi sa Matthew chapter 5 verse 17, na naparito po si Jesus para tuparin ang mga naisulat ni Moses at ng mga propeta. So, makita po natin, the whole Old Testament ay nakompleto po ni Jesus. Walang tao po ang nakakompleto niyan. Kung hindi lang po ang taong si Jesus. Si Jesus lang po. Sabi rin po sa Romans chapter 10 verse 4, Romans chapter 10 verse 4, sabi dito, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. So, pinapakita po ni Apostle Paul, ni Pablo, na si Kristo po ang hangganan, ang dulo ng kautusan. Sabihin po, wala nang kautusan talaga. Okay po? Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Kaya po tayo ang pag-asa natin na kay Jesus. Amen. Na bagamat, nababasa natin sa Old Testament yung mga dapat gawin, dapat gawin. Hindi natin kahit lang gawin yung sa Old Testament. Si Jesus Christ lang po yung mayroong kakainan, makumpleto yun. Kaya nga tayo mga tao, umaasa tayo sa ginawa ni Jesus Christ. Na umaasa tayo doon sa ginawa niya, na alam natin na hindi natin kayang gawin yung Old Testament. Yung mga nasa law, yung nasa kautusan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat si Kristo po ang ating kasagutan
Makita po natin yun. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil po si Kristo, siya na yung napako sa krus. Siya na yung nagtamo ng parusa na dapat po sa atin. Yung parusa po na ginawa ni Jesus Christ 2,000 years ago, doon sa krus ng Kalbaryo, yung mahagupit na kanyang pong dinanas, dapat sa atin yun. Dapat doon yung sa mga tao din na nasa panahon ni Jesus Christ. Pero ano po ginawa ni Jesus? Ginawa daw po niya ito para sa ating kaligtasan. Alam niyo po, si Jesus Christ din po ang visible God. Kaya nga po sinasabi na si Jesus Christ po ay Diyos, tunay na Diyos. Sapagkat, sabi po sa Colossians chapter 1 verse 15, Colossians chapter 1 verse 15, sabi po dito, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Sabi si Jesus Christ po yung image of the invisible God. Si Jesus po ang larawan. Siya yung physical na anyo ng Diyos. Ng di nakikitang Diyos. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So makita po natin, di ba, na si Jesus Christ po, siya na ang nagkumpleto ng Old Testament law. Siya po ang nagbigay ng hangganan sa kautusan. Siya rin po ang physical na larawan ng di nakikitang Diyos. Sabihin po, ano bang kailangan natin? Anong dapat natin gawin bilang tao? Sumampalataya sa Kanya. Kumbaga, makita natin yung examples niya. Paano siya nabuhay. Paano siya nakitungo sa mga tao. Yun po ang makita natin. Gayahin natin siya. Di ba, kagaya na sabi ni Pablo, be Christ-like, di ba? Tularan niyo si Kristo. Di ba, may mga memes po, di ba, yung sa Facebook, yung tularan niyo si Kristo. Tularan natin si Kristo talaga. Kasi totoo po yun. Natularan po natin si Kristo. Mahalaga na makita natin yung mga halimbawa niya na ginagawa rin po natin. Kaya po, sa ating pong pangwakas, ako may pangatlo pa, no? So, sa pangwakas po natin, may the words of God be our foundation to think about His greatness and goodness in our lives. May we think, speak, and act based on what we have learned from Him. Mahalaga po na ang mga salita ng Diyos ang maging pundasyon natin. Okay po? Na tungkol sa pag-iisip natin, tungkol sa Kanyang kadakilaan at kabutihan. Kasi po mahalaga na makita natin yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin. Na yes, kaya natin magmalaki, na kaya natin gawin yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi mo na kaya gawin yung magmalaki. At makita po natin, mag-isip tayo, magsalita tayo, gumawa tayo na nakabase yung ating pong mga ginagawa, sinasabi at ginagawa, or ating iniisip, doon sa mga bagay na natutunan po natin. Kung talagang may natutunan kayo, gagawin po ninyo, mag-iisip kayo, magsasalita kayo based sa inyong pong natutunan. Nakita po ninyo yun? Sabihin, hindi lang ito pumasok sa ating kaisipan. Hindi lang ako nang babola sa inyo. Kasi kung nang babola lang ako sa inyo, tigilan na natin ito. Parang gano'n, di ba? So, kasi kung hindi man mababago ang buhay ng bawat isa sa atin, baliwala itong ating ginagawa. Baliwala yung 8 buwan nating pag-stay sa clubhouse na to, di ba? So, sabihin po, we seek to transform people's lives by po sa magitan nino, ni Jesus Christ. Kaya po mahalaga na lagi kong pinapresent sa inyo, sino ba si Jesus? Para saan ba siya? Para saan na kanyang mga salita? So kaya po, dahil nga po, papunta tayo ng isang taon. Mag-1 year na po tayo. Sa January, hindi na kakamali. Makita natin po yung progress. At makita ko rin po yung progress. Ako po kasi makakakita niya rin yung progress nito. Yes po, masasabi natin na hindi naman pantay-pantay ang progresyo ng bawat isa sa inyo. O maaaring ang pagkaunawa natin sa Diyos ay hindi rin pantay-pantay. Ang pananampalataya natin hindi rin pantay-pantay. Pero po, makita ko lang po sa inyo na mayroong pagbabago sa inyo. Kagalakan na po yun sa amin. Reward na po yun sa amin. Okay po? So, pakisabi po sa inyong katabi, kapatid, salamat. Salamat. Pasalamat sa katabi ninyo na nagpapatuloy siya. Yan po. Nawa po, sa
itong aking po ibahagi sa inyo ay nagdulot po sa inyo na naihanda kayo ng Diyos. Nakita mo, yun po yung ating goal dito, na naihanda kayo ng Diyos para saan? Para sa mas higher na mga gampanin. Sabihin, hindi lang kayo tagapakinig. Hindi lang kayo nakikinig sa akin. Hindi lang kayo nakaupo dyan. So, meron pong progreso dapat. Tatayo na kayo. Tatayo na rin kayo. Ganun. Sabihin po, hindi lang kayo magbubukas ng Biblia ninyo, hindi lang kayo makikinig sa akin, hindi lang kayo magsusulat, hindi kayo po mismo ay maglilingkod din sa Panginoon. Kasi mo yun. So, kasi kung hindi ko kaya ni Sister Aileen mag-isa o kami, kailangan po namin ng mga makakatuwang sa ministeryo. Ang tanong na lang po din namin, kayo ba'y magpapatuloy kung wala na kami? Di ba? Kumbaga, hindi naman ito mabilis Kumbaga, ito po ay panukat lamang kung hanggang saan ang yung pananampalataya. Sabihin, kung ba wala nang Sister Aileen, magpapatuloy pa rin ba ang gawain? Amen! So, amen! Yes! Makita natin yun na sasayangin ba natin ginawa ni Sister Aileen? Diba? Hindi naman sana huwag mo naman sana mawala. Malakas pa yan, malakas pa. Malakas pa. Iniisip lang natin. Okay po, yung pinaghahandaan natin. Si Sister Aileen ba, gusto niyo bang makita na mawala ng gawain? Siyempre hindi. Gusto bang makita ni Sister Aileen na pag wala na siya, wala na rin ng gawain? Hindi. Gusto ko rin bang makita na kapag nawala na rin ako, wala na rin ng gawain? Hindi po natin gusto makita yun. Na mahalaga po na mayroong magpapatuloy. Meron pong magpapatuloy ng mga napasumulan ni Sister Aileen dito po sa Sanamayo. Sabihin po, yes, possible. Dumating ang pagkakataon na lahat tayo mawala. Mga bata na lang maiiwan. Ang tanong, yung pagpapatuloy ba nila? Yung nasimulan po natin. Gaano po kasaya na malaman po ng isang matanda or ng leader na nagpapatuloy yung kanyang tinuruan. Napakasaya po nun. Kahit po sino, kahit mga magulang, sa mga magulang, yung anak ninyo, tinuruan, karang ginawa sa buhay niya. Masaya ba kayo ng gano'n? Hindi, di ba? Mayroong magulang, tinuruan yung anak, mag-aral, magtrabaho, pero yung buhay niya, hindi niya inayos. Masasayahan ba kayo doon? Hindi. Di ba, ano ba yung palagi ko po naririnig pag nasa mga patay kami? Nasabi nung yung bago mamatay, I mean, yung isang tao. Palagi sinasabi ni Pastor EJ na ano ba yung hangad nung mamatay para sa mga naiwan niya? Na maging maayos. Kumbaga, kung mamamatay, for example, kung mamamatay ako, gusto kong nasa maayos sa kalagayan yung maiiwan ko. Yun ang goal ng mga namamatay, yung mga lola, mga nanay o tatay na mamamatay. Gusto niya na maayos yung mga anak. Kaya po yung mga lola, kung nakikita na ayaw mamatay, kasi bakit po? Hindi po nakikita niya na hindi po maayos yung mga anak niya. Tama po ba? Sa DSWD po, ganun lagi namin nakikita sa DSWD. Sa mga tinuturoan po namin sa mga pantawid, nakikita po namin na ganun yung problema nila. Na hirap magtrabaho ang nanay, ang lola, o lolo, para itaguyod ang kanilang anak. At siya sabi na ayaw pa namin mamatay, Pastor, kasi bakit? Pag namatay kami, wala nang kakainin yung apo ko. Wala nang kakainin yung anak ko. Pero po, sa atin, balikan natin yung ating pinag-uusapan. Magtitiwala ba tayo sa Diyos? Amen. Mahalaga po na nagtitiwala tayo sa kanyang mga salita. Na bagamat, yes, hindi man nahanda yung iniwan natin, for example, magtiwala tayo sa gagawin ng Diyos. Kaya mahalaga po na merong nagpapatuloy. Sabihin merong susunod sa atin. Sabihin po, for example, si Lola, may anak naman siya, yung anak niya yung magpapatuloy sa mga apo. Sabihin, ang Diyos po gagawa ng paraan yan. Maniwala po kayo, ang Diyos po gumagawa ng paraan para saan? Para sa ikabubuti nating lahat. Sabi sa Romans 8:28 na po, na ang Diyos po'y gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Doon sa mga tinawag niya at mga nagmamahal sa Kanya. Sabi ko, hindi niya pababayaan ang mga mananampalataya. Kaya po mahalaga
Doon po sa wisdom ni Agor na pinakita niya sa atin, na ano po, na tayo pong lahat ay tunay na umasa sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin ang kanyang mga salita. Makita po natin na ang salita ng Diyos ay malayo sa ating kayang isipin. Na makita natin ang salita ng Diyos ay tunay na mapanghahawakan. Makita po natin yun. Sa buhay po natin, may problema man tayo o wala, at alam ko lahat tayo meron problema, ipanghawakan po natin ang salita ng Diyos. Kung tumatak po ang salita ng Diyos sa inyong mga puso, kaya po natin mapagtagumpayan ang mga problema. Lahat po tayo may problema, kahit ako may problema rin. May mga pagsubok tayo lahat, ako rin may pagsubok din. Hindi po exempted sa mga problema. Okay po? Makita po natin yun. Hindi ako exempted sa lahat. Marami pong mga pinagdaanan ang bawat isa sa atin na hindi natin masabi. Tama po ba? May mga problema tayo na hindi natin kaya sabihin. Na tanging Diyos lamang pong nakakaalam. At alam natin na pinagkakatiwala natin sa Diyos. Makita po natin yun. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Sin po. Suwa po sa umagang ito. Napalakas po ang inyong mga at nagkaroon po ng karagdagang karunungan ang bawat isa sa atin. Sa magitan po ng kawikaan ni Agor. Si Agor po kasi sumulat ng Proverbs 30. So, panghawakan, pagkatiwalaan ang salita ng Diyos, at munay po tayo humawak sa kanyang mga salita. Yumuko po tayo at mananalangin po ako. Let's pray. Lord, maraming salamat sapagkat sa mga oras pong ito, kami ay patuloy mong pinapalakas. Salamat.